Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita at pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Upang tayo maging marapat gumanap sa panalapagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan. Mahal kong kaibigang Gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpapatotoo sila sa simbahan, rini tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kang matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo, at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagkapalaganap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana ang kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may mabait at habag,
kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging mapagpalad. Kung sa hanap buhay niya siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po, mga kapanalig ng Sabado at ika-12 sa buwan ng Nobyembre at nasa ika-32 linggo ng Sabado sa karaniwang panahon po tayo. Pasalamat po tayo sa Diyos sapagkat muli po tayo nagkatipon sa umagang ito upang patuloy po tayong humiling at lumapit sa Panginoon. At yan po ang pinaka magandang balita at mensahe ng ating mga pagbasa, lalo na po sa ating Ebanghelyo na napakinggan po natin ng isang hukom na kung saan ay sa isang talinhaga ay kanyang ginawad ng katarungan na hinihiling ng isang balong babae. Ano ho? Alam niyo po, alam naman natin na ang istoryang ito at ang kasong ito ay isa sa mahalaga sapagkat makikita nyo na isang pobreng balong babae ang pinagkalooban at ignorant ang kanyang hinihiling. Alam ko po na hindi ito ang unang pagkakataon na rinig natin, pero ang kwentong ito, pero tumutukoy ito sa atin din mga sarili. Lalo na po pagdating sa disposisyon sa ating mga panalangin. Basic ho yan dito sa ating programa, sa Veritas at sa ating himpilan na walang humpay ang paghingi at paglapit natin ng panalangin. Kaya isang magandang punto at balita ng ating Ebanghelyo, bagamat sa kwento ng ating Panginoon, nakulitan ng ang hukom at ayaw niya na madistorbo at medyo matagal bago niya igawad yung hinihingi na katarungan ng balong babae, ay ipinagkaloob niya pa rin ito. Ipinagkaloob niya pa rin. Pero ang magandang tignan natin na pagkatapos ikwento ng Panginoon ito, nagbitaw si Jesus ng salita na kung saan sinabi niya,
na narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. So, ipagkakait ba ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, pagamat sila'y nagtatagal iyon? So, sinabi ng Panginoon, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. No? Ibig sabihin, mga kapanalig, na ang Panginoon ay unang-una nakikinig at nagbibigay at naglalaan ng atensyon sa ating mga panalangin. Huwag niyo kong kalilimutan yan. Nakikinig ho siya at binibigyang atensyon ang mga panalangin natin. At ang sinabi niya na ibibigay niya agad, no? Sa ating panalangin ang ating mga hinihiling, hindi tulad ng hukom. So, let us not lose our hearts and we continue to pray. Dahil sa pagdarasal natin ay lalo na kung ito ay lagi at mayroong pasensyang pag-iintay, in His time, God will certainly answer our prayers. He will certainly answer our need for a simple reason that He loves us. We are His children. Kung iba, alam ko po, nainip. Yung iba, alam ko po, ay nagtatampo at hindi agad na igagawad. Ang magandang gawin nating disposition lagi ay magtiwala at magintay sa ating panalangin. Dahil wala ho hinangad ang Diyos simula noon hanggang ngayon sa ikabubuti natin. At kung hindi man agad igawad ang panalangin natin, hindi naman ibig sabihin hindi na ibibigay. Siguro, ang Panginoon, binibigyan lang ng timing na igawad ito sa panahong hindi tayo mapapahamak. Sa panahong kinakailangan nating ito na tamang tanggapin. Maaring hindi ngayon, maaring sa tandak panahon, pero huwag niyong kalilimutan, hindi nakakalimot ang Diyos. Igagawad niya kung ano ang mapubuti at nararapat sa atin. We have to continue to pray. Sabi ko nga, magdasal, magtiwala, at magintay. Ang panalangin na narapat makabubuti sa atin, pagkakaloob ng Diyos na nagmamahal sa atin. Manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa Kanya sa araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuruang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa madala ang ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawalan ng tiwala sa pagkapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti at naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Iyaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa panalangin at bigyan ng puwangan Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nasa langit, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng panalangin walang humpay upang kami maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ininuwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay maging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama, sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa sala para na magpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis, makasalanan sa lipunan, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis,
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ang dugo ni Kristo na may magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob mo pong kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling na sa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa at gayon din ang kanilang espiritu at makapiling na sana nila ang iyong kalwalhati, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinabuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nagalay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aluin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan
at sila'y magpamasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at ilisin mo na rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antum ergo sacramentum veneremur cieloi et antiquum documentum novotied attritui est et miles Cielo Christitis Tiei omne declamentum menserabente. Oremus Deus qui novit sub sacramentum mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribuque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis in iuderis insiamus quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Soli, O Sacramentus
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.